Tayo po ay punong-puno ng pagpapala sapagkat ang iglesyang ito po ay talaga pong napakalalim sa salita ng Panginoon. Napansin ko po yung mga nagpapatuto, may mga verses na hawak. May pinanghahawakan sila. So alam ko na from the very beginning, nakareceive tayo ng word from God sa mga patuto ng ating kapatid. At sa umagang ito, gusto ko na buksan natin ang ating puso sapagkat meron siyang nais na sabihin sa bawat isa sa atin na napaka-importante. Okay? Panginoon, sapagkat ginagawa natin ito na may paggalang sa Panginoon. Thank you. Okay. Balik po tayo sa aking introduction. We are called to be people of faith. Okay. It is only from the position of an abiding faith and trust in the Father and His Word that the power of the Holy Spirit is able to flow forth unhindered through us. Sa pamagitan lamang daw po ng ating posisyon, ng ating pinanghahawakan, sa pamagitan lamang po ng ating abiding faith kay Jesus Christ. Tayo pong lahat ay nagtitiwala kay Jesus. Tayo pong lahat ay nakakilala sa Panginoon at ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya. At pinapasok natin ang Panginoon sa ating puso't buhay. Bakit po siya pumasok? Upang tayo po ay maging mga anak niya. Sapagkat doon po sa 1 John 1:12, ang pangako po, John 1:12. For those who receive, to them He gave the power to become a child of God. So tayo po, kabilang na po tayo sa pamilya ng Diyos at hindi po natin dapat iisipin na tayo po ay mga outsiders. We are adopted. Yes. We were adopted from the world. Bago po nakakilala, yung po sa John 3:16, sabi po, for God so loved the world. Yung pong world na yun po yung mga tao na punong-puno ng kasalanan. For God so loved the sinners. Ayun. For God so loved the world. Every time the Bible speaks of the world, the definition of the world means sinners. Dito po sa mundong ito, lahat po ng kasalanan exists. At kung wala po hindi pa po nag-exist yung ba, nag-iimbento po. Kaya hindi po rito, itong mundong ito, this is meant to be burned, to be destroyed. But this world, this is why Jesus came. He loved this world. Mahal na mahal po niya tayong lahat. So, we have to be on that position, abiding position. Kailangan pong kilalanin natin ang sarili natin. We have to know that we indeed are a child of God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Alam mo ba yan? Hindi lamang po yung mga European countries na meron po silang monarchical na mga government system ang merong hari. Tayo po na mga anak ng Diyos, we belong to the kingdom of God. We don't belong here anymore. Because our Father is in heaven. Because our Father already adopted you as His child. So your position today, you now are the citizens of heaven. Amen. Amen? And I would like you to fully understand that. Kapag ka nahihirapan ka dito sa mundong ito, bayad ng tax, bayad ng lahat, corruption this, corruption that, you know what? Separate yourself. Lord, I belong to the kingdom of God. I am a citizen of heaven. This is temporary. Aguanta. Word ba yun natin? Aguanta? Magtiis. Pero sa Tagalog din, no? Magtiis muna. Konting tiis. Kasi lalagpas din dito. This will pass away. This is just temporary. But the most important thing is that you know your position as a child of God. Every morning when you wake up, face the mirror. I am the Son of God.
I am the daughter of God. I am a child of God. You should believe the promise. For those who receive Him, He gave them the power to become a child of God. May problema ba kayo doon? Ang kaaway may problema. Kasi, ito ang problema ng kaaway. Anong ibig mong sabihin? Ako itinapon sa impyerno, ikaw pupunta doon sa langit? Ako ang taga-langit. Dati. Ha? Lucifer was from there. Pero ngayon, doon na siya. Ha? Demoted. Disqualified. Hey, wag na wag po ninyong hahayaan na itong si Satanas, katulad ng sinabi kanina dito, hindi po yung tao ang nakikipag-usap sa inyo pag kayo po ay tinitira sa inyong spiritual walk with God. Yung po ay si Satanas. Ginagamit lang po niya yung mga instrumento na yon. Yung po mga instrumento na yun, ipapag-pray nyo na, Panginoon, patawarin mo sila, hindi nila alam ginagawa nila. Sapagkat yung pong spirito behind that person is the one manipulating this person. Kaya huwag po tayo makipaglaban sa flesh and blood, sabi. Ang ating pong fight is against the spiritual realm. Ha? So pag katulad ni Jesus, sinabi ni Peter, hindi ka mamamatay. Ano sabi ni Jesus? Get thee behind me, Satan! Oh, nasyak si Peter. Tinatawag ako Satanas. It was not Peter. It was the spirit behind Peter. So matuto tayo mag-rebuke ng spirito. Okay? Matuto tayo magkaroon ng spiritual eye. Tuwing tayo po ay tinitira sa ating spiritual life, sa ating spirit, yun po ay sa kaaway. At yung po mga tao na yan na ginagamit, maawa po tayo dyan. Huwag po natin silang kamuhian. Ipag-pray po natin sila. Ipag-pray natin ang kaligtasan nila. That the Lord will save their soul. Nagagamit sila ng kaaway kasi they're ignorant of what Satan is doing in their lives. Pero tayo po na mga anak ng Diyos, alam po natin yung warfare. Every day, we face a warfare. Okay, so, do you know your position? Do you know who you are? Say to your neighbor, who are you? Hindi tinatanong ko nga eh. Sino kayo? May tanong, isabi mo, sino kayo? Sino kayo? Isabi mo sa neighbor mo. Ha? I am a child of God. Ano, who are you? Tina mo yan, mga nakatingin kayo parang tulog. Hey, gising. Ayaw kong magsalita sa ano? Sa hangin. Okay, who are you? Turn to your neighbor, say it. Okay, sigurado ka ba? O yan. Dapat mong sabihin sa harap ng salamin, I am a child of God. Dapat mong i-remind, that is your position. Kapag po yung position na yan, yung illustration po kanina nung dalawa rito, kayo po ay naka-level, nasa taas po. Kasi kayo po ay child of God. Hindi po kayo dun sa baba. Nasa level po kayo, naka-level po kayo ng Diyos. Kasi anak kayo. Oh, huwag kayo makiki-level doon sa hindi anak. Eh kasi nakikihalumilo kayo eh. Ha? Anak na nga kayo, bababa pa kayo. Kasi mas comfortable dito. Ay, hindi pwede. Kahit hindi comfortable yan, lagi kang naka-expose. Lagi kang nakikita ng mga tao, binabato ka. Okay lang yan. Ang mahalaga doon, alam yung position mo. You're a child of God. Normal yan, binabato talaga. Ah, kasi, anong rason bakit sila binabato? Namumunga. O, kung hindi ka namumunga, nahihiya ka, nag-step down ka. O. Pero kung kayo namumunga, kaya niyong harapin. Yang mga pagsubok na yan, those are just temporary. Yun po ang nagpapatibay sa iyo. Okay? So this morning, you have to be convinced who you are. You are on a position where you are in the level of God's family. Ika-level niyo po ang Diyos. You're on that position. Huwag po kayong bababa sa ranggo nyo. Huwag niyo po ikakahaya ang ranggo nyo. Kapag yung kaaway ay natatalo, galit na galit siya.
Matuwa kayo pag nagagalit yung kaaway. Ha? Kasi napagtagumpayan siya. Huwag kayong maawa. Kasi ang dami sa inyo may gift of mercy. Naawa kayo kay Satan. Pag siya inaapi. Huwag mo sabihin niyo kay Satan, kawawa naman siya. Love your enemy, di ba? Hey, you have to hate. Hate him to death. Hindi pwede mag-compromise kayo. Hindi niyo pwedeng amo-amuin si Satanas. Sabi ng Panginoon, ha? Flee! Flee from the devil. And he will flee from you. Amen. Ang nangyayari, I rebuke you, Satan. I rebuke you in Jesus' name. Pero ayun, ano? Ano yun? You embrace Satan. Eh, hindi ba kalis? Eh, i-rebuke mo na nga ako, paalisin mo ako. No, I rebuke you. Di ba? Nakikita niyo ba? Nakikita niyo yung itsura niyo? Nire-rebuke niyo pero ayaw niyo pakawalan. Yun yung mga favorite scene. In Jesus' name! Lumayas ka, Tukso! Tukso, layuan mo ako! Nag-pray ka pa. Ay, yung Tukso, ay, gusto nang lumayo. Gusto nang lumayo ng Tukso kasi hinihila na ng Holy Spirit. Layuan mo ako, Tukso! Nakikita niyo yung itsura? Kailangan meron kayong sense, meron kayong intelligence. When you rebuke yourself, you have to repent. You have to get rid of the work of the enemy. Huwag yung, I rebuke you, maya-maya. Balik ulit. Hindi ka. Come! Come to me! Nag-jojoke lang ako. Miss na miss kita. Hey, if that is your condition, therefore you are not a child of God. Ikinakahiya ka ng Diyos na nasa langit. Kapag ang iyong relasyon sa Panginoon ay urong-surong. Pag ako may kailangan, Diyos! God! Pag naibigay na, I don't know you. Don't come to me. I don't need you right now. Na-stone po ako. Marami akong mga secrets. Dahil sa'yo, hindi expose ako ng mga tao. Pinapag-pray nila ako. Nakaka-receive sila ng vision. Layuan mo ako! Kasi, okay ng buhay ko. Tapos, pag nagka-problema, brother, sister, I'm sorry, nagbibiro lang ako doon. Ipag-pray mo ako. Kasi talagang hindi ko kaya pag walang prayer. Hey, children of God, you could either be warm, hot, or cold. But being a lukewarm, you are an enemy of the cross. You are an enemy of the cross. Alam niyo ba ang parusa na binibigay niyo sa Panginoon? Ipinapako niyo siya uli. Dahil yung inyong mga ginagawang mga kasamaan na yan, yung paging urong-sulong natin sa ating mga kasalanan, sa ating mga ginagawa, pinapako natin siya muli sa krus. Yun ang sabi ng Bible. We are becoming enemies of the cross and we are crucifying again our Master, our King of Kings to the cross. I would like you to understand that your position as a child of God it will stay forever and ever. If you know who you are. Abiding in faith. Trust in the Father. Kaya niyo bang pagkatiwalaan ng Ama? Okay. Meron dito ang kapatid na, Lord, gusto ko magkaroon ng partner kahit sino na lang. Isa-save ko siya. O ano nangyari? Puri ng Panginoon, natuto siya. Ha? Kasi hindi ka makapagtiwala eh. Sabi ng Ama, magtiwala ka sa akin. Delight yourself in me. And I will give you the desires of your heart. Magtiwala ka lang. Eh hindi ako tiwala sa type mo eh. Kasi yung mga type mo pangit. Yung type ko, yun ang gusto kong type.
Ano ba mga type niyo? Ha? Anong blood type? A, type B? Okay. Trust in the Father. Kung kayo po ay anak ng Diyos, hindi po kayo pababayaan ng Ama. Meron po akong makilala rito na ginib up nila yung kanilang mga boyfriends, ginib up nila yung girlfriends nila. I-ginib up nila dahil na wala nang ginawa sa buhay kundi gulo. Nasawa sa gulo. Finally, na-realize, Father, I could trust you. Ginib up. At alam niyo ang nangyari mo i-give up? Yung po hindi inaasahan na perfect match, yun ang binigay ng Panginoon. Because God knows the perfect plan for your life. And if you could trust Him, ang problema po, ito pong si Hannah, kaya na pala tumagal ng 24 years, hingi ng hingi na magkaanak. Ang kanyang iniisip yung reputasyon niya. Kasi sa mga Israelites po, kapag bao, sila po ay outcast of the society. Ha? Hindi po may pagmalaki ng mga asawa, kasi ang asawa ko bao, hindi pwede. Kailangan manganak. Oh, punta siya, 24 years, Panginoon, paanakin mo ako, Panginoon, bigyan mo akong anak, Panginoon, kailangan ko ng anak, dahil ang aking reputasyon nasisira, ako. 24 years of thinking of herself. And one day, nagsawa na siya, Lord, I give up. If you will give me, I will give back my child to you for your glory, for your honor. And that day, she came out of the temple pregnant. That particular day, the day that she gave up her dreams, the day that she gave up all her hopes for the glory of God, God answered her prayer. And Samuel became the great prophet of Israel. Through Hannah, the Lord used this mother. This is Mother's Day. Praise God for the moms na marunong mag-pray for the glory of God. Look at Samuel. Naging kagamit-gamit siya. Naging malaking pagpapala siya. Trust in the Father. Huwag niyo na pong pagtiwalaan yung mga tao sa paligid niyo. Huwag niyo pong pagtiwalaan yung inyong hepe. Huwag niyo pong pagtiwalaan yung mga tao sa palagay niyo. Sila yung mga makakatulong sa inyo. Wala pong dapat kayong pagtiwalaan kundi sa Ama lamang. As Jesus did. Jesus said, not my will, but your will, Father. Jesus is an example. He came to be an example of a child of God. And he knew his position. I'm a child of God. So remind yourself, Jesus was a child of God. I am a child of God. I am on the level of Jesus. Where Jesus is, there I will be. Jesus said, I'm seated at the right hand of the Father. You will be sitting at the right hand of the Father. Because you are His child. That is your position. Now, trust the Father. Kaya niyo ba pagtiwala ng Ama? It's a decision. Because the enemy is always there with all the lies. But trust the Father. And His Word. Yung pong Ama, hindi lamang po yan basta-basta na, anak, magtiwala ka sa akin, kaya ko lang dyan. Alam nyo, dapat matalino kayo mga anak ng Diyos. Ang Word of God are promises para sa mga anak niya. Sa kanyang mga anak lamang niya. Merong nagtanong sa Bible study, Pastor, bakit sa Bible puro na lamang Jew? Sa Old Testament, Jew pinag-uusapan. Saan nakakuha ng asawa si Cain? Nung patayin niya si Abel, problema pa. No? Saan ka kinuha? O saan kinuha? Cain, alam niyo? Are you wise enough to answer this question? Meron sagot? A ver, ¿dónde? Una hermana suya. Okay. Bueno, hermanas, en plural, cogió varias. Okay.
Sabi ni Antonio, kasi ano yan eh, nag-aaral yan ng history. Noon po, hindi pa uso yung incest. So, yung mga anak, yung mga anak-anakan, sila-sila. Okay? Kapatid. Sisters. Okay. That is to preserve the Jewish genealogy. Kaya hindi sila pwede magkaasawa na taga-ibang lahi. Okay. Pero, saan nanggaling ang mga Pilipino? Saan nanggaling ang mga Malay, mga Chinese? Saan nanggaling yung mga yan? Okay. Sabi ko, ito mga bagay na ito, merong sagot. Pero nasa Bible nakalagay ang istorya ng mga Israelites. Sabi, maraming mga bagay ang hindi na isulat. Marami. Ang laman ng Bible, because the Bible is really intended for the people of God, ay patungkol lamang po, ang istorya po sa Bible ay patungkol lamang sa mga people of God. Nag-umpisa po sa mga Israelites, nagtapos po sa mga spiritual Jews. Tayo po ang spiritual Jews. So, yung Genesis, nag-umpisa kay Adam and Eve, nagtapos po sa Revelation, at sa Revelation, yung pong nagbibigay ng crown sa paanong Panginoon, yung po yung mga spiritual Jew, and that's who you are. Tayo po yung mga victorious, we know our position as a child of God, at yung po mga pagsubok sa buhay natin, yung po ating stepping stone, para lalo tayong mapalapit sa Panginoon, to receive the crown of glory. Para po saan yan? Tanungin mo kapwa mo, katabi mo, pag binigyan ka ng crown ng Panginoon, anong gagawin mo dyan sa crown na yan? Ha? Anong gagawin nyo dyan? Sige nga, tanungin yung neighbor nyo. Kasi natutulog na kayo. Ano? Sige. Anong gagawin mo sa crown na yan? Sige. Titignan ko yung yung mga shy type. Sino yung mga shy type dyan? Oh, sige. Sister Tess. Sister Tess. Ano gagawin mo sa corona mo? Pag binigyan ka na parang isusuot mo. Siyempre, anong gagawin mo nga? Alagaan. Okay. Oh. Ikaw, anong gagawin mo? Alagaan din. Kailangan mo alagaan yung corona? Okay. Sige. Okay. Aalis si Darlene. Sige. Anong answer mo dyan? Anong gagawin mo sa crown mo? Ha? Iingatan mo. I-share mo. Naku, napaka-sharing mo talaga. Yung wala, sige na. Wala ka kasi hindi ka nagtrabaho, yung crown ko para sa'yo. Ayan na, yan. Kasi hindi ka faithful sa Lord, ayan, sa'yo yung crown ko. Ganun ba? I-share ko na lang kasi hindi ka faithful. Okay. Tumatawa ka. Sige nga, Diyos. Anong gagawin mo sa crown mo? Iingatan po. Iingatan. Wow. Okay. Madali po magsabi na, yes, yung crown, iingatan ko, yung crown, yung crown. Alam niyo po, buong buhay natin dito sa mundong ito, ang intention po natin ay paglingkuran ng Panginoon. At kapag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, marireceive po natin yung crown na yun. Pero hindi niyo po yung marireceive kung ang motive niyo katulad ni Hannah. Ano yung motive ni Hannah? Ibigay mo sa akin ang crown. Ibigay mo, ingatan ko yan. Ibigay mo sa akin. Offer. Para po ibigay ng Panginoon yung crown na yan, ano po ginawa ni Hannah kay Samuel? Offer it to God. Yun po ang intention ng Diyos. Lord, give me a crown so I could offer it back to you. Amen.
Okay lang yung ingatan. Pero you know what? Kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo ang kiling niya. Ibabalik mo pa rin yan sa akin. Panginoon, pinaghirapan ko ito. This is the most important treasure I have. Let me give it back to you. Kaya niyo ba yun? Kunting ano lang hiningi, 10%! Ano? Wala! Tapos yung crown pa. Hey! So, listen to this. Hindi po, ang prinsipyo ng Panginoon po, lahat ng ating gagawin sa buhay ay para sa kapurihan ng Panginoon. At nakalagay po rito sa Bible yun. Ito po ating manual. Kaya yung pong inaalikabok ng inyong Bible sa bahay at ginaganong-ganon yun. Kaya sabi si Sister Marlene, buksan niyo naman. At isa-isahin niyo yung promises. Mamili na kayo. Variety of promises. And tell you, kung kayo po'y may tiwala sa Ama, lahat po ng nakasulat dito galing sa Ama. At lahat po ng galing sa Ama, tutuparin niya. Amen. You don't receive because you don't ask anything in my name. Ang inyo lang sinasabi, I wish, Lord, I wish I could have this, I wish I could... No. Hindi pwedeng wish. Sabi, ask. Ask and it will be given. So, kailangan po, alam natin yung position natin as a child. Alam din natin na tayo ay, yung pagtitiwala natin ay nasa Ama. Dahil, pinapanindigan natin ang kanyang mga salita. You are here this morning, and you believe the words because you have trust in the Father. Ngayon po, ito naman, importante po. Ngayon na alam mo ng posisyon mo as a child. Ngayon na ikaw ay willing magtiwala sa Ama dahil sa kanyang mga pinangako, ito naman po mangyayari. The power of the Holy Spirit is able to flow forth unhindered through us. Ang banal na Espiritu po, gusto niya mag-manifest ng kanyang power. Kailangan niyang instrument. At kung tayo po ay anak ng Diyos, kung tayo po ay may tiwala sa ating Ama, ang banal na Espiritu po ay kikilo sa ating mga buhay unhindered. Hindi po tayo magkakaroon ng problema na ngayon, now we see it, now we don't po. Now we see it. Ang ating pong panalangin sa Panginoon, ipinag-pray ako ng aking kapatid, in-answer ng Panginoon. Ipinag-pray mo yung mga magulang, pinag-pray mo yung mga, your consistency comes from the Holy Spirit. You will be used as instruments by the power of the Holy Spirit. Church, listen to this. The Lord is separating the goat from the sheep. Are you a goat? Or are you a sheep? Ano po diferensya ng goat? Sa Bible po yung goat, sila po yung mga foolish virgins. Ulong-sulong. Panginoon, bless mo ako. Bless me and me and me and me. Sabi ng Panginoon, sell all your goods, your riches, and follow me. This was this young, rich ruler. Siya po ay mayaman, siya po ay famous, siya po ay malakas. At his 40s. Ha? Ano pong respond niya sa Panginoon? Sinabi na, sumunod ka sa akin. Ano pong respond niya? If you know the Bible?
Tumalikod. Hindi niya kaya. So anong ginawa nitong ruler na ito? Nung sinabi ng Panginoon, follow me. He turned his back and he left sadly. Umalis po siya nung nalulungkot sapagkat hindi niya po kayang iwanan, hindi niya kayang ipamigay, and most of all, hindi niya kayang sumunod. Hindi niya kayang sumunod. Hindi niya kayang lifestyle ni Jesus. Si Jesus sumasakay sa donkey. Ako gusto ko sakyan ko chariot. Ah. Si Jesus wala siyang bahay. Ako gusto ang nasa palasyo. Lord, give me mansion! You know what? Yung mansion na yun doon. Dito, paghihirapan mo yun. Kung dito hingi ka ng mansion, I'm sorry to tell you, you don't deserve it. First, be like Jesus. Be an instrument. Be willing to stand on your position as a child of God. Ang mga anak po ng Diyos dito sa mundong ito, hindi po sila sikat. Sila po ay pinapatay. Mga martyrs po. Sino willing na mamatay para sa Panginoon? Amen. Nakataas ang kamay ko, hindi ako nagsatanong ng amen. Yes? Doon pa lang, kita na. Doon pa lang. Ay, pastor, hindi pa ako ready. Be serious in your walk with the Lord. I am constantly bombarding you with the truth, for the truth shall set us free. Si pastor, napakasakit magsalita. Si pastor, wala nang ginawa kundi magalit. Mga kapatid, kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, at puro na lamang ang matitikman niyo sa akin ay puro milk, kawawa ka naman kapatid, sige na, magkasala ka na lang. Para na lang basta punta ka lang sa church, tuloy-tuloy lang ang kasalanan mo. Do you want to hear that from me? No. Alam niyo kung ganyan akong klaseng pastor. Only to keep you here, ito-tolerate ko yung mga ginagawa niyo behind my back, na ginagawa ay you're mocking the King of Kings and Lord of Lords. Ha? Pastor, I'm holy. Pagtalikod. I-define mo at andun. Alam niya lahat. Master siya. Ngayon, makakarinig. Kapatid, magbago na. Ay, si Pastor! Nakakasakit magsalita! Hey! Wala pong sinasabing mali. Ang sinasabi ko lamang po ay katotohanan. So kung kayo nasasaktan sa katotohanan, that is the truth. And the truth shall set us free. Kakalog-kalog po ang tao sa langit. Multitudes are going to hell. But I would love to see all of you in heaven. Amen. That's why I'm here. That's why I'm pastoring this church. Because I love you. I would like to see you enjoy the mansion prepared by God. How could you enjoy it? Kung wala na kayo inisip kundi comfort, prestige. To be a child of God is to be like Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus sa lupang ito? He lived to please the Father. At ito po ang solusyon. Sabi rito, not by might, nor by power,
but my spirit, says the Lord. Hindi po natin kaya. And I would like to honestly tell you, hindi ko kaya kayo baguhin. No! At wala akong plano na baguhin kayo. Who am I? I don't have any power in me to change you. But I'm talking to you people of faith. If you are people of faith, therefore you're people of God. At yung pong faith na yan po ay grano de mostasas. It's a very, very small seed. At yan po, ilalagay nyo lang po yan dyan. Kapag hinipan po yan, pwede po mahulog. So very, very sensitive po ang faith. Very, very sensitive. Pero yun po ang nire-require ng Panginoon. Give me a little of your faith. Okay? Now, sabi rito, not by your power. Hindi po sa ating galing. Not by your might. Hindi po sa abilidad nyo. Hindi po natin babaguhin ang ating mga kapatid sa paligid. Hindi po natin babagin ang sarili natin. Sa magitan ng iyong abilidad, sa magitan ng iyong galing mag-counsel, galing mag-pray. No. Hindi po. Ang sabi rito, by my Spirit. So, this morning, the Holy Spirit would like us to do something very, very special. Kanina po may word. But you know the enemy is so furious. Narinig ko ba? Because of the sound system. Alam niyo ba ginagawa ang Panginoon? Gumagawa rin po kaaway. Busy siya. Distracting us. Pero hindi po, magpapatuloy. Magpapatuloy tayo. Yung pong word kanina, kung hindi niyo narinig, sabi ng Panginoon, ako pumili sa'yo. Ako ang pumili. Huwag kang matakot. Gagamitin kita para sa aking kalwalhatian. Are you willing? Are you willing to be called chosen of God? Are you here because the Lord chose you? Many are called, but you are chosen. At meron pong importante gusto ipagawa ng Panginoon sa umagang ito. We need to respond to His words. If you accept the position of being a child, if you could trust the Father, and now you would allow the Holy Spirit to use you unhindered, that means giving up your ambition, giving up your dreams, giving up all these bondages. If that is your desire this morning, you are one of the chosen ones. And God will use you mightily. In these last days, He will use you. If this is your decision, search your heart. Let's close our eyes. Whisper to the Holy Spirit your decision. I don't want to dictate you. Give your decision to the Lord. He is now listening. Kausapin mo siya. With your eyes closed. I would like those who are willing to give up all of their rights to please stand up gently and silently. Continue to keep your eyes closed. I don't want you to see these people. But if you're one of them, stand up. You're willing to give up. You're willing to surrender. You're willing to take your position as a child. And now, because of the Holy Spirit, unhindered, gusto niyong gamitin kayo ng Banal na Espiritu.
Continue to close your eyes. I don't want you to be influenced by others. I would like you to talk to the Holy Spirit. Okay. Those who are standing up, please come forward. Dito sa pulpit. Those who are standing up, come forward. Come up here. Hallelujah. Many are called, but few are chosen. Here are the people who are willing to give up their rights. Naintindihan nilang message ng Panginoon. Ang banal na Espiritu, hindi siya nagbibiro. Naririto kayo ngayon sa harap niya. From now on, you will start praying according to the prayer of the Spirit. And remember, unhindered, God will answer your prayers. Those who are seated, extend your hand to these people. And we will pray for them. Lord Jesus, thank you for this chosen few. Indeed, you are talking to us in a very sincere and serious way. You know our hearts. Alam mo, Panginoon, ang mga puso. So, Panginoon, they might feel ordinary. They might feel inadequate. Pero naririto sila sa harap upang mangako. Ang buhay nila ay para sa iyo. Ang buhay nila ay para gamitin mo. Holy Spirit, flow. 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 It is not by might, nor by power, but by the Spirit of God. I would like you to kneel down right now. You are at the front. Will you please kneel down? Father, I would like to commend. These are the chosen ones. These are the ones who's going to show you their faithfulness. I command each one of them into your hand. There will be persecutions. There will be testings. But God, they are determined to stand as a child, as a daughter, as a son of the King of Kings and Lord of Lords. Anoint them, Father. Write their names in the book of life. And Lord, we are now open for these people to continue to move in the power of the Holy Spirit. We will never ever depend on our strength. We will depend on you. Say this prayer after me. Father, here I am. I surrender my life. Use me for your glory. Use me for your honor. Empower me. Holy Spirit, I need you. Thank you. In Jesus' name. Amen. Let's give the Lord a count offering. You may stand up. Praise God.
can go on to this. Hallelujah! Sometimes the Holy Spirit gives us activities that we don't expect, but praise the Lord. This is His church. His church will grow. I would like you to remember praying for this church because the Lord has a plan, bigger plan. And magkakaroon po tayo dito ng mga signs and wonders. At ito po mga taong ito, gagamitin ng Panginoon. At kung hindi po kayo tumayo rito, dahil marami kayong alam na hindrances sa buhay niyo, I would like you, in your room, in your individual houses, to talk to the Lord. Huwag niyo na ipaalam. These people who came here are examples that they're willing to die for Christ. Yan po yung mga, pag may persecution, yan po yung willing mamatay sa Panginoon. Now, the question is, are you one of them too? I don't want you to come out here discouraged, disappointed, kasi hindi ako pumunta, hindi ako tumayo. No. Kailangan ng Lord ng example. And these people are good example. Now, ang prayer ni Jesus, pray that the Lord would send more leaders on the mission field. Because the harvest is plenteous, but the laborers are few. If you like to be used of God, talk. Sabi mo sa kanya. Without showing off. Hindi po kailangan magpa-impress kayo. Ako tumayo doon. Kaya ako ngayon parang nabanang na. Mas gusto ng Panginoon yung sincerity natin. So let's close in prayer. Shall we